Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Mas matanda ng 8 taon sa akin ang kapatid kong babae at halos siya na ang nagpalaki at nag-alaga sa akin dahil laging abala ang aking mga magulang sa pagtatrabaho. Pinapalitan niya ang aking diaper, sinusuklayan at tinitirintas niya ang buhok ko. May pagkakataong ding binilhan niya ako ng mga magagandang mga ribbons at headband. Tinuruan din niya ako na magbasa at magbilang. Naalala ko din tuwing hinahabol niya yung mga kapitbahay naming nang aasar sa akin. Palaging nandyan si ate para sa akin at siya na ang naging pangalawa kong ina bukod kay mama. Labis-labis ang pagmamahal ko sa kanya kumpara sa pagmamahal ko kay mama. Kaya ganito na lang ang galit ko sa ginawa ng asawa niya sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad. Gustong-gusto kong sunugin siya para wala nang matira kahit abo sa kanya. Babaero ang aking bayaw at ramdam ko na ito nung unang ipinakilala ni ate ito sa amin. Ito rin ang dahilan kung bakit iniiwasan siya ng aking kapatid kahit na paulit-ulit niyang sinubukan itong ligawan. Palagi niyang tinatanong ang mga kaibigan ni ate tungkol sa kung ano ang ginagawa nito at kapag nalaman niya na nasa ilang mga restaurant o pagtitipon ang aking kapatid, gagawin niya ang anumang makakaya upang dumalo at subukang makuha ang pansin ni ate. Susubukan niyang umupo sa tabi ng aking kapatid o sa may harap nito o di kaya'y bibili ito ng inumin para kay ate. Binibigyan niya din ito ng load sa tuwing hindi ito nagpapadala ng mensahe. At habang nililigawan niya ang kapatid ko ay may ibang mga babae pa siyang sinusuyo. Hindi rin niya sinubukang itago ito mula noong makita namin ang kanyang social media post na lumalabas siya kasama ng iba't ibang babae. Batid ng lahat ng ito ni ate. Kaya naman mas naging mailap siya sa lalaki. Ngunit ang determinasyon ng lalaki ay kakaiba at porsigido ito sa paghabol kay ate. Nung minsan na napag-alaman niyang nakipaghiwalay si ate sa nobyo niya, ginamit ng lalaki ang pagkakataong iyon para mas mapalapit siya sa aking kapatid. At nakuha niya ang pagkakataong iyon isang araw nang inimbitahan niya ang kanyang sarili sa isang hapunan at sesyon ng pag-inom kasama ang aking kapatid at mga kaibigan nito. Yung isang pagkakataong iyon habang nagiinuman sila ate at ang mga kaibigan niya ay hindi humindi nung dumating ang lalaki sa lugar. Dahil bigo at sawi sa pag-ibig si ate ay naparami ang inom nito ng alak. Sobrang lasing ang aking kapatid at ang lalaking ito ginamit ang pagkakataon at nagboluntaryo na maiuwi siya ng ligtas. Wala na sa tamang ulirat si ate at hindi na niya kayang umuwi kaya sinabi ng lalaki sa mga kaibigan nito na magkalapit lang sila ng bahay at ihahatid niya ng ligtas si ate. Kalaunan kasinungalingan lang pala iyon. Yung mga kaibigan ni ate, hindi ko maiwasan na magalit dahil wala silang sentido komon na hindi dapat nila pinagkatiwala si ate sa lalaking iyon. Ngunit pinayagan naman nila ito at nagtiwala sa kanya na ihatid si ate sa bahay. Subalit, sa halip na ihatid siya sa bahay, ay dinala si ate sa isang motel. Sa tuwing naalala ko ito, hindi ko maiwasan na kumulo ang dugo ko na parang nilaga ang kulo sa init. Hanggang ngayon ay napupuno pa rin ako ng galit sa tuwing naiisip ko iyon. Sa kadahilanang nilinlang niya hindi lang ang mga kaibigan nito at lalong-lalo na si ate. Alam kong may impluwensya ng alak at hindi wasto ang sentido ni ate pero naalala niya na hindi siya pumayag na may mangyari sa kanila ni ate noong mga sandaling iyon. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng kanyang pagdadalang tao. Pansamantalang inilihim ito ng aking kapatid dahil natatakot mabahira ng dungis sa kahihiyan ang aming pamilya. Ngunit ang tiyan niya ay hindi humihinto sa paglaki, kaya naman napilitan siyang aminin ito. Nung nalaman ng aking pamilya
ang aking mga magulang ay naghain ng reklamo laban sa lalaki at ipinaalam sa pulisya ang kalapastangan ng ginawa niya sa kapatid ko. Nagmamakaawa ang lalaki at ang pamilya nito at iminungkahi na pakasalan na lang si ate. Tutal, may nararamdaman naman ang lalaki sa ate ko. At baka balang araw ay matutunan din mahalin ni ate ang lalaki. Idinahilan nila ang sanggol, ang pinakaapektado dahil lalaki itong bastardo at walang ama. Ang pamilya ng lalaki ay mas hamak na may kaya kaysa sa amin. Sinusuyo nila ang mga magulang at ate ko sa mga regalong binibigay nila sa amin. Tumino ng bahagya ang lalaki at pinakita niyang siya ay magbabago, kaya naman kalaunan napapayag niya na rin si ate. Dumating ang araw na kinasal na sila at opisyal na ngang naging bayaw ko siya. Hanggang ngayon may puot sa aking puso sapagkat sinisisi ko pa din ang aking sarili dahil wala akong ginawa upang pigilan ang kasal nila. Ilang buwan pagkatapos ang naging kasal nila ay naging mabait ang aking bayaw kay ate. Sa tuwing siya ay umuuwi galing sa trabaho ay parati siyang naglalaan ng oras sa pag-aalaga kay ate at siya din ang nagluluto ng hapunan o kaya naman ay naglilinis siya ng bahay. Ngunit ang kaugaliang ito ay hindi nagtagal at lumalabas na maigi lang siya sa umpisa. At sa aking palagay, ito ay panlabas lamang niya. Sapagkat makalipas ang ilang sandali, nag-umpisa na ang bayaw kong magpalit ng balat na parang ahas at tuluyan na siyang nagbago. Malimit na itong umuuwi ng hating gabi. Alam ng aking kapatid ang tunay na nangyayari, ngunit siya ay nagtataingang kawali at nawalan na siya ng pag-asa. Sinabi niya sa akin na nagtitiis na lamang siya makisama sa asawa niya para sa kanilang magiging anak. Habang papalapit na ang kabuwanan ni ate, nawala na ng interes ang bayaw ko sa aking kapatid na babae at magiging anak nito. Bihira na siyang umuwi at hindi rin siya nag-aabala na magpunta sa ospital para sa regular na pagbisita ng aking kapatid sa doktor. May pagkakataon din na naging mapang-abuso siya tulad ng paninigaw kahit maliit lang na bagay ito. At kinukutya niya ang kapatid ko dahil nagdagdag ito ng timbang at sinasabihan niya si ate na hindi na siya kaakit-akit. Ang malala pa doon ay minsan niyang inakusahan na pinikot daw siyang magpakasal ng kapatid ko dahil ayaw niyang mapahiya at pugara ng tsismis. Ibinahagi ang lahat ng ito sa akin ng kapatid ko at syempre nagagalit ako. Pero sinabihan niya ako na huwag daw akong gumawa ng anumang bagay hanggang sa maipanganak niya ang sanggol dahil ito ay isang mapanganib na panahon bago siya manganak. Ayaw niya ng anumang kaguluhan hanggang ang sanggol ay ipinanganak na malusog. Sinabi niya sa akin na hihiwalayan niya ang aking bayaw pagkapanganak niya. Kaya ang tanging nagawa ko lang ay ang magtimpi ng galit at maghintay sa araw na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatanggap ako ng balitang hindi lang dumurog sa aking puso, pinaguho din nito ang mundo ko. Si ate ay biglang pumanaw. Base sa kwento ng bayaw ko, inaya ng bayaw ko ang ate ko na nais niyang pumunta sa isang beach resort upang makapagpahinga siya para na din makasama siya ng ilang dekalidad na oras. Sinang-ayuna naman ito ni ate. Nang sa ganon ay makalabas man lang ng bahay bago siya manganak. Nagpasya silang magtungo sa isang beach resort gamit ang kanilang kotse. Subalit habang nasa daan ay nawalan ito ng preno at bumangga ang harapang panig ng pasahero na kung saan nakaupo si ate sa isang konkreto na harang ng kalsada. Dinala sila sa isang ospital, ngunit namatay ang aking kapatid habang nasa daan pa lamang. At ang nakalulungkot dahil pumanaw din ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Ang pinagtataka namin ay bakit ang bayaw ko ay konti lang ang pinsalang kanyang natamo at hindi ganon kalala tulad ng sa ate ko. Bukod doon, ayon sa investigasyon, may natuklasan din kami na ang hirap paniwalaan. Base sa report ng investigasyon, ang bayaw ko ay nakasuot ng seatbelt, samantalang ang ate ko ay hindi. Kung kaya't tumilapon siya ng ilang metro na naging dahilan ng pagkawasak ng windshield. Wala din namang nakikitang sira sa makina
at maayos naman daw ang preno nito. Gusto namin na malaman kung bakit wala siyang suot na seatbelt. Kaya naman pilit namin gustong malaman ang katotohanan. Ngunit mariing sinabi ng aking bayaw na ang aking kapatid ay tumanggi na magsuot ng seatbelt dahil hindi ito komportable sa kanyang malaking tiyan. Bagay na isang malaking kasinungalingan iyon dahil alam kong palaging gumagamit ng seatbelt si ate maski ang pagsakay ng taxi kahit pa malaki na ang kanyang tiyan dahil gusto niya masiguro ang kaligtasan ng anak niya. Subalit hindi kami makaapila dahil wala kaming patunay at ang dashcam ng sasakyan ay naka-off nung mangyari ang insidente. Meron pang isang pangyayaring nagpasiklab ng galit namin sa kanya. Tila ba'y hindi siya malungkot o wala man lang kahit anong bakas ng pagdadalamhati sa kanya noong inilibing ang mag-ina niya. Naabutan ko pa siya na tumatawa kasama ang mga kaibigan niya. Normal ba iyon para sa namatayan ng isang asawa at hindi pa isinilang na sanggol? Kahit na ang kanyang mga magulang ay nakita siya at sinigawan siya na umayos pero hindi pa rin siya tumigil. Humingi ng paumanhin ang kanyang mga magulang sa aming pamilya para sa hindi magandang asal ng kanilang anak at sa masalimuot na trahedyang sinapit ni na ate at ang kanilang magiging apo. Pagkatapos ng libing, makalipas lamang ang ilang buwan, ay may narinig kami na mayroon na siyang kinakasama. Mula noon, naging malinaw para sa akin na bago pa mangyari ang aksidente ay pinagtataksilan na niya si ate. Hindi lang yon, naglulustay din siya ng napakalaking pera para sa babae niya. Silang dalawa ay nagbabakasyon sa mga mamahaling resort at binilhan pa niya ito ng mga mamahaling kagamitan. Lumipad din sila sa ibang bansa para magpasarap at buong pagmamalaki niyang ibinalandra ang mga larawan ng lahat ng ito sa kanyang social media. Ang lahat ng ito ay mahirap na tanggapin, kaya't naglakas loob akong pinuntahan ang kanyang mga magulang. Hindi rin nila alam ang tungkol sa bago niyang babae. Ngunit sinabi nila sa akin na nakatanggap ng malaking pera ang bayaw ko galing sa insurance na nakapangalan kay ate. Hindi na ako nakapagpigil at kinompronta ko na ang dati kong bayaw tungkol dito. At sinabing ang insurance daw na iyon ay para sa pamilya niya. Maging siya din ay mayroon at kung sakaling siya ang namatay ay mapupunta din ito sa kapatid ko. Pareho daw silang may insurance at nagalit siya sa akin dahil sa mga paratang ko sa kanya. Hindi ko pa rin natatanggap ang sinapit ng kapatid ko at bilang paghihiganti ay palagi akong sumusulpot sa mga date ng lalaking iyon para isabotahe. Nagkalat din ako ng flyers sa opisina nila na isa siyang kriminal pero tila ba ay hindi siya apektado sa ginagawa ko. Tatawa lang siya at sasabihin sa iba na ako ay isang baliw katulad ng aking kapatid. Punong-puno na ako ng paghihinala na hindi aksidente ang nangyari sa kapatid ko. Pero ang masaklap ay wala akong kahit na anong ebidensya na magpapatunay dito. Para akong nabubuhay ngayon sa impyerno dahil sa pagkawala ng aking kapatid na babae habang nagpapakasasa ang lalaking iyon sa buhay. Ilang taon na rin ang nakalipas, subalit parang sariwang-sariwa pa rin ang nangyari. Hindi man nakakuha ng hustisya ang kapatid ko at pamangkin ko dito sa mundong ginagalawan ko. Alam ko sa kabilang buhay ay pagbabayaran din ng dati kong bayaw ang lahat ng kahayupang ginawa niya sa ate at pamangkin ko. Kahit sa mga huling sandali, tinuruan ako ng ate ko ng pinakamahalagang aral na dapat maging maingat kung lalabas kasama ang mga kaibigan, lalo na't may kasamang alak. Hindi natin alam ang maaaring mangyari at hindi dapat uminom hanggang sa mawala sa katinuan sapagkat kailangan maging alisto pa rin sa paligid upang maiwasang maging biktima ng pagkakataon. Hindi pa rin ako sumusuko na balang araw ay makakapaghiganti ako sa lalaking iyon at walang lihim ang hindi nabubunyag. Kung kaya't kapag dumating ang araw na iyon, lintik lang ang walang ganti. Pangalawang video. Naghiwalay ang mga magulang ko nung ako'y nasa 13 anyos. Iniwanan nila kami sa aming lolo kasama ng aking mga nakababatang kapatid na babae at lalaki. Magmula noon, hindi ko na sila pang nakitang muli. Hindi rin sila dumalaw o tumawag. Kaya naman, hindi ko na alam kung nasaan sila
at kung nabubuhay pa sila. Noong nagsimula kaming tumira kasama ng aming lolo, matanda na siya at mahina na rin ang kanyang pangangatawan. Pag napapagunita ako, sa palagay ko ako na ang nag-alaga sa kanya noon imbis na siya ang nag-alaga sa amin. Natutuwa kong tumayo sa sarili kong paa dahil wala naman akong ibang maasahan. Ako ang nagluluto, naghuhugas ng plato, naglalaba, nag-aasikaso sa aking mga kapatid at kay lolo. Ako din ang nagmamasahe kay lolo, lalo na't pag inaatake siya ng pulikat. Nakikita ko ang kanyang mga ugat sa binti na para bang hindi na dumadaloy ang dugo at kitang-kita din ang kusang paggalaw at paninigas ng kanyang mga kalamnan. Halata sa mukha ni lolo na sobrang sakit nito dahil nakikita kong parang nangingilid ang kanyang mga luha sa tuwing pinupulikat siya. Bukod sa wala ding perang ipon si lolo, ang kanyang bahay na gawa sa plywood na barong-barong na nakalagay sa isang lupaing hindi namin pagmamay-ari. Madami din katulad ni lolo na nagtayo ng iligal na bahay sa lupaing iyon na kala mo ay isang village. Madalas, hindi makapagtrabaho si lolo. Kaya naman ako na ang naghanap buhay sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura. Kapag hindi naman ako nangangalakal, ay namamasukan din ako sa mga karinderya kapalit ang ulam at kanin. Pinagpatuloy ko pa din ang pag-aaral ko, kaya lang hindi maiwasan na kutsain ako sa paaralan dahil mukha akong tingting na kahit anong oras ay mababali na ginagamit ng mga kaklase ko upang ako'y kanilang tuksuhin. Payat at maliit man ako kaysa sa mga kaklase ko ay lumalaban ako. Hindi ko hinahayaang apihin nila ako. Madalas ay pinagbubuhatan nila ako ng kamay at ako'y gumaganti sa abot ng aking makakaya. Dahil madalas mangyari ang ganitong eksena, madalas akong napapagalitan ng aking mga guro at si lolo ay pinapatawag sa paaralan. Hindi rin ako pinagtatanggol ng aking mga guro laban sa mga taong nanunukso sa akin. Lumalabas na ako lagi ang nagsisimula at hinuhusgahang wala akong matinong mararating dahil sa aking pag-uugali. Hindi ko maiwasang magalit dahil porket angat sila sa buhay ay may karapatan na silang kutsain kami. Kaya naman nagdesisyon akong tumigil na lang sa pag-aaral. Marunong naman akong magbasa at magsulat. Sapat na iyon para makahanap ako ng pagkakakitaan. Mahirap man ang buhay, kailangan kong magpursige dahil kailangan kong maipagpatuloy ang pag-aaral ng aking mga kapatid at minsan ay makakuha ng pambili ng gamot ni lolo. Napagtanto ko na hindi lang ako o kami nila lolo ang naghihirap. Marami ang katulad ko. Minsan nga yung iba mas malala pa sa amin. Kaya hindi sumagi sa isip ko na kami lang ang naghihirap at marami akong kaedad na nagtatrabaho din. Madami din kaedad ko ang nagtatrabaho para matulungan ang kanilang pamilya. Kaya naman bawat biyayang aming natatanggap ay lubos akong nagpapasalamat. Pinasasalamatan ko din na meron akong lakas ng katawan para makapaghanap buhay at masayang nairaraos ang buhay kasama sina lolo at ang aking mga kapatid. Kapag nakakakita ako ng mga taong inaapi, hindi ko mapigilang magalit dahil ramdam ko ang mga naaapi. Nakakapanggalaiti dahil bumabalik ang mapait kong alaala nung ako ay nasa paaralan. Dahil napilitan akong huminto sa pag-aaral, na tanging tulay ko para maiahon ko sana ang aking pamilya. Ngunit pati ito'y pinagkait sa akin. Isang beses nga, nakasaksi ako ng isang mayamang lalaki na nagmamaneho ng sasakyan na bumubusina sa isang may kapansanan na namamalimos sa daan. Dahil putol ang mga binti, hindi kaagad ito makakilos ng mabilis na naging dahilan ng sunod-sunod na busina ng may-ari ng sasakyan. Napakasakit sa tenga ng busina kaya hindi ako nakapagpigil at sinipa ko ng napakalakas ang likod ng sasakyan at iniisip ko na mayuyupi ito at pagkatapos ay tumakbo. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Pero ang alam ko, mas nangingibabaw ang galit ko sa mga taong mapang-api sa kapwa at hindi ko din maiwasang maghinanakit sa sitwasyon na ang mga katulad naming nasa mababa ang estado sa buhay ay walang kakampi at laging api. Isang araw,
Pauwi ako galing sa trabaho. May nakita akong isang matandang lalaki na gula-gulanit na ang damit at pinagtutulungan ng mga pangkat ng mga kalalakihan na kilalang mga siga sa aming lugar. Kilala sila sa amin dahil madalas silang makipag-away, madalas nasasangkot lagi sa gulo at gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. Madaming taong nakatayo sa paligid, ngunit walang nangangahas na tumulong sa matanda, dala na din ng takot. Sa kadahilanan na baka sila pa ang mapagbalingan at sila pa ang masaktan. Kaya naintindihan ko ang kanilang mga rason at hindi ko sila hinuhusgahan. Lumapit ako, dito ko na nakita na madaming natamong bugbog na ang matanda at parang nagsasalita pero walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. At nakita ko din itong nakangiti, kaya naman mas lalo pa itong pinagtulungan ng mga kalalakihan. Sa isip-isip ko, sobra at grabe na itong mga lalaking ito at hindi na naawa sa matanda. Isa silang mga salot sa lipunan at kampo ni Satanas. Naisip ko na umuwi na lamang ako. Kaya nung inihakbang ko ang aking paa, hindi ito makagalaw dahil bigla na namang pumasok sa isip ko yung karanasan ko nung pinagtulungan din ako ng mga kaklase ko noong nag-aaral pa ako. Mga iba ko pang kaklase na nanonood lang at walang ginagawa o sinabi para pigilan nila ang mga nananakit sa akin. Bigla kong naalala ang aking lolo. Paano kung ito ang aking lolo at wala man lang tumulong na kahit sino? Biglang nagkuyom ang aking mga kamao at kumukulo ang dugo ko. Hindi na ako makapag-isip ng maayos at mas maliit ako kaysa sa kanila. At buong lakas akong sumugod na parang may giyera upang tulungan ang matanda. Hanggang sa ako na ang napagbalingan at pinagtutulungang gulpihin. Hindi na ako halos makatayo at nagsisimula ng lumabo ang aking paningin hanggang sa ako'y nawala ng malay. Nung iminulat ko na ang aking mga mata, madilim na at ako ay nasa bahay. Nung paparating na ang mga tanod at pulis, biglang sumibat ang grupo na kasing bilis ng kidlat at dinala ako ng mga tanod dito sa bahay. May natamo akong malubhang pinsala pero wala kaming perang pambayad ng ospital. Kaya naman sa bahay na lang ako magpapagaling. Habang ako ay nakahiga, ang buong katawan ko ay masakit. Kahit iangat ko lang ang aking braso, hindi ko maigalaw sa tindi ng sakit. Magadi ng aking muka at hirap ibuka ang aking mga mata. Iniisip ko na, sana umiwas na lang ako at hindi na sumali, edi wala akong sakit na idadaing ngayon at pwede pa akong pumasok bukas. Sa kalagayan ko ngayon, mukhang aabuti ng linggo o higit pa bago ako muling makabangon at makapasok sa trabaho. Sa kabila nito, walang bahid na pagsisisi akong nararamdaman dahil tama ang ginawa ko at mapaparaanan naman para makapagpatuloy kaming mabuhay. Hindi ko na kayang mag-isip pa, kaya naman ipinikit ko na ang aking mga mata para maibsan ang aking nararamdaman. Noong iminulat ko ang aking mga mata, ako ay nasa ospital. Nakita ko si Lolo at pati na ang mga kapatid ko sa tabi ko. Anong nangyari, Lo? Bakit niyo po ako dinala sa ospital? Nagtataka akong nagtanong. Isinalaysay nila sa akin ang nangyari. Yung matandang tinulungan ko ay mayroong sakit na Alzheimer's disease. At siya ay nawala nung nakalabas siya ng bahay. Mahigit na 3 araw na siyang nawawala at ang kanyang pamilya ay pinaghahanap siya. At yung mga taga-barangay, may nakita silang papel sa bulsa ng matanda na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanya at may nakalakip na contact number. Agad itong tinawagan ang numero at sinundo ang matanda at dinala agad sa ospital. Nung nalaman nila ang nangyari at tinanong kung saan ako hahanapin, sinamahan sila ng mga taga-barangay papunta sa aming tirahan at nadatnan nila akong walang malay sa bahay at dinala ako sa ospital. Nagising ako, 2 araw na ang lumipas matapos ang insidente. Binisita din ako ng pamilya ng matandang lalaki sa ospital at sila ay labis-labis na nagpapasalamat sa aking ginawa dahil kung hindi ko tinulungan ang kanilang ama,
ay baka sa morgue na nila siya matagpuan. Pilit kong itinatayo ang aking katawan dahil gusto ko nang umuwi at ayoko silang abalahin dahil alam kong mahal ang gagastusin sa ospital. At nagpapasalamat din dahil ako ay nagamot at nabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Sabi nila, ang halaga ng pampaospital ko ay hindi mapapantayan sa ginawa kong pagsagip sa kanilang ama. Kaya naman bilang sukli sa aking kabutihan ay magpagaling at magpalakas daw akong muli. Sinabi din nila na binigyan nila ng pagkain at sapat na pera si Lolo hanggang sa ako ay gumaling at makapagtrabahong muli. Nakailang beses din silang bumisita sa akin sa ospital hanggang sa ako ay makalabas. Pagkatapos noon ay dinala nila kami sa isang napakagandang restaurant. Si Lolo, mga kapatid ko at ako ay first time naming makapasok sa ganoong kainan. May mga waiter at waitress na naghahain ng mga pagkain. Nahihiya at kinakabahan ako nung mga sandaling iyon. Pero ang mga ngiti sa mukha ng aking lolo at mga kapatid ko ay walang kasing saya, lalo na't nung nilalasap nila ang bawat subo ng pagkaing nakahain sa mesa. Habang kami ay nagsasalo-salo, tinanong nila ang tungkol sa buhay namin. Sa pagsasalaysay ni Lolo, hindi maiwasang maluha ng mga nakikinig. Nakailang punas din sila ng mga kanilang luha habang nakikinig. Nung matapos na ang hapunan, inalok nila ako ng trabaho sa kanilang negosyo. Meron silang aircon business na nagre-repair, nag-i-install at naglilinis sa mga residential at mga opisina. Dagdag pa nila na makakatulong ito pang suporta sa aking pamilya at malugod nilang tatanggapin ang tulad kong may malasakit sa kapwa, hindi makasarili at may katangian akong mapagkakatiwalaan. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil halo-halong emosyon ang aking nararamdaman at nag-uumapaw na saya sa biyayang ipinagkaloob sa amin. Tinanggap ko ang kanilang alok at hindi ko akalain na meron akong talento sa pagkukumpuni at pag-aayos ng mga sirang aircon. Mabilis kong natutunan ang lahat ng iyon, maging sa pag-install at linis ng aircon. Nagtrabaho ako ng maigi, tapat at puno ng gana dahil gusto kong maibalik ang lahat ng kabaitan na ibinigay nila sa akin at ni minsan ay hindi ko sinira ang tiwalang ipinagkaloob nila. Pinagkatiwalaan din nila akong i-manage ang isang branch ng aircon business nila dahil magtatayo na naman sila ng ibang branch sa ibang lugar. Lahat ng pangyayaring ito ay mahigit ng 15 taon. Sa kasalukuyan, ako ay kasal at mayroong 2 mabubuting supling. Nag-aaral sa maayos na paaralan at hindi sila kailanman nakaranas ng gutom. Ang mga kapatid ko ay nakapagtapos na sa kolehiyo at ang bunso kong kapatid na lalaki ay kasama ko sa trabaho sa aircon business at yung bunso kong kapatid na babae ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa abroad. Bagamat si Lolo at ang matandang lalaking may Alzheimer's disease ay parehong pumanaw na, ang pamilya namin at ang may-ari ay nananatiling malapit sa isa't isa at madalas kaming nagsasama-sama upang magdiwang ng Pasko o Bagong Taon. Nananatili akong matapat at nagbabanat ng buto araw-araw upang maibalik ko sa kanila ang tiwala at kabaitang ipinagkaloob nila sa akin. Tinulungan ko ang matanda noon dahil iyon ang sa tingin kong tama at walang hinihinging kapalit at hindi ko akalain na ang pangyayaring iyon ay magiging susi upang makamtan ko ang buhay na mayroon ako ngayon. Una, hindi hadlang ang kahirapan upang panghinaan ng loob lalo na kung tayo na ang inaapi. Pangalawa, matutong lumaban lalo na't kung tayo ay nasa tama at huwag konsintihin ang mga mali para hindi tayo maapi. Pangatlo, huwag mawala ng pag-asa dahil hindi natutulog ang Panginoon. At higit sa lahat, magpasalamat sa anumang biyayang nakakamtan natin, malaki o maliit man na bagay ito. Heto ang aral na natutunan ko sa buhay na ngayon itinuturo ko sa aking mga anak at pati na rin sa magiging pamangkin at apo ko sa hinaharap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!